Wait. Ano-ano ba yung mga usual questions ng immigration officers kapag palabas ka ng Pilipinas? Lalo na if it's your first time. Tapos ang next question dyan, ano ba dapat isagot? Iyan ang sasagutin natin in this video. Hey there, poor traveler, I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Okay. Ito na nga, Yosh, Vince. It's a long time coming, no? I feel that this episode is going to be important. Para sa mga taong merong travel soon, lalo na kung first-timer. Yan. Tsaka medyo ang tagal na rin since yung last immigration-related episode natin. Totoo. Oo. Pero kasi sobrang critical nung time na, ayan na, haharap na ako sa immigration officer. Siyempre, andyan na yung parang, kailangan mapasa ko ang test na ito. Diba? Nandun yun. So, relevant to sa first-timers and pati sa Mga frequent travelers. Oo. Diba? Sa amin ni Vince kahit na nagta-travel kami internationally almost every month, minsan nga twice, 3 times a month, nakaka-tsempo pa rin kami ng immigration officer na ang daming tanong. Ang sungit, ganyan. Meron Higpit. pa rin. Oo. mahigpit, masyadong maraming kakaibang tanong. Oo. Diba? So, pwede pa rin, kahit na frequent traveler kayo, pwedeng useful pa rin sa inyo yung episode na to. Parang, lalo na kung halimbawa na ang tagal na rin since your last trip, di ba? Parang refresher. Oo. Sarap din balik-balikan na, uy, napasa ko yun. Oo. Pag-usapan natin, tayo muna, Sige. sa unang trip natin, ano yung mga tinanong sa atin ng immigration officers? Feeling ko si Vince. Hindi ko na matandaan eh. Kasi sobrang tagal na din. Hindi ko May din mga sa aeroplano na ba nung first time mo? Feeling ko naman, meron na. Oo, meron na. Oo, pero wala pang A320. Charot. Gawa pa sa kahoy yung aeroplano. Oo. Di pa jack pa yung ano. Grabe, no? Sa tingin ko ako pinaka kasi naalala ko dati, print pa uso nun, Vince. Kaya isa sa mga natanong sa akin was hotel. Napapagstayan. So, meron akong kodigo na nakaprint. Ayan, naka-fold pa yan, tapos binuklat ko pa. Magsistay po ako sa Mira Hotel sa Hong Kong. Proud ako nun kasi 5-star hotel yata yun eh. Parang mahal yun. Oo. O, syempre, kasi hindi naman ako nag-book. Libre trip. naman. Oo. So, sabi ko parang, the Mira Hotel po. Ayan. The Mira Hotel po. Ito po yung booking po. May confidence. And may po. Parang the poor traveler. Po. Oo. Ako rin, business trip din yung first trip ko abroad. Pero ito naman, conference. So, may isang conference/award ceremony na a-attendan. Tapos marami kami. So, hindi ganun nakakakaba kapag big group kayo eh. Kasi Oo. parang, di ba? Ay, Ang tama dami ka. nyo eh. So, yung tinanong lang sa akin, ito nilista ko siya. So, noong time na yun, hindi pa sila masyadong nagtatanong kung government employee. Although, hindi naman ako government employee. So, tinanong lang sa akin, what's your purpose of travel? Tapos sabi ko, conference. Tapos, hindi ko na kailangan masyado mag-explain kasi marami nang nauna sa akin na papunta sa same event. Oo. Tapos, tinanong, kailan ang balik mo? Tapos, anong work mo? Humingi pa ng proof. So, hiningan pa ako ng company ID. Meron naman ako. Dala so, madali naman. lang. Dala Oo. naman. So, yun lang yung question sa akin nung first time ko. Pero, syempre, hindi enough yung experiences natin. 3 lang tayo dito. Oo. Tsaka, for sure, merong mga listeners tayo and members ng community natin na medyo kakaiba yung mga experiences nila. Pwedeng mas maraming tanong sa kanila. Oo. Diba? Or super creative nung I.O. Pwede. Mga tanong sa kanila, di ba? Hindi natin alam. Baka kakaibang mga questions. Oo. So, yun yung pag-uusapan natin. Actually, kapag ganito yung episode natin, yung merong mga ambag galing sa Oo. tipiters, Oo. doon nagiging makulay. Masaya. Oo. Kasi minsan, ang boring ng experiences natin eh, di ba? Oo. Actually, di ba, tinanong na natin to, pinost natin to sa The Poor Traveler Support Group on Facebook, sa The Poor Traveler subreddit, Subreddit. on Reddit, and
I think pinost ko nga rin yata to sa threads pero most ng sagot talaga ay very straightforward lang. Parang ang tanong lang is government employee, kailan ang balik, tapos yun na. O kaya anong work mo, ganun lang. Anong work mo? Oo. So, yung mga pag-uusapan natin ngayon, yung mas mga makukulay nga. Correct. Doon tayo nabubuhay ng dugo eh. Yes. Oo. So guys kung hindi pa kayo member nung subreddit natin and yung The Poor Traveler Support Group sa Facebook, mag-member na kayo. Masaya dyan. Marami kayong mapupulot-pulot dyan na kwento-kwento. Ahead of the podcast pa. Pwede nyo nang basa-basahin. Oo. At saka, pagka nagtanong kami, dyan sa dalawang communities na yan, most likely, topic yan sa podcast. So, Yeah. mababasa namin on air, On air. ang inyong mga comments. O, diba? So, masya-shoutout namin kayo. Pero wait. Before tayo magbasa, kung bago ka dito sa podcast namin or hindi ka pa naka-follow, baka naman pwedeng i-follow mo na kami. Click nyo lang ang title ng podcast na The Poor Traveler and sa next page, hit the follow button. Tsaka huwag nyo kalimutan mag-rate. 5 stars. 5 stars. Yes. And syempre, kung sa YouTube kayo nanonood, kasi nga pala, meron tayong bagong YouTube channel. Di natin Oo, hindi sinasabi. pa natin to na-announce sa Sangkap Podcastan community natin. Correct. Diba? So sa mga nakikinig sa Spotify, kung hindi nyo alam, meron tayong bagong YouTube channel specifically for the Poor Traveler Podcast. Kasi dati, di ba, nakahalo siya sa main channel, sa main content ni TPT. Alam ko, yung iba sa inyo, mas pinapanood yung TPT content na main kapag meron kayong trip. So, parang natatabunan yung podcast episodes. Ito, yung channel na to, lahat podcast lang talaga natin. So, kailangan natin ng subscribers. Yes. Ilan na ba ngayon, Yosh? 222. Wow! Napakadaling tandaan. Thank you sa 222. Oo, pero meron na tayong 12,000 na views sa mga episodes. Konti pa lang naman yung na-upload natin. Parang 2 main episodes lang and 2 yung from dati pa. Old episodes. Very pixelated pa ako. Hindi pa ako 4K. Ayan, 4K na ako ngayon. O, diba? Totoong tao ako. Oo. So, punta lang kayo. I-search nyo na lang. The Poor Traveler Podcast, lalabas yan. Or youtube.com/@thepoortravelerpodcast. Ayun. Makikita nyo naman kasi mukha namin 3 yung nandun. Yes. Ayun. 222, thank you. We will not forget you. Tsaka ang daming comments. Ay, keep it coming. Away lang kayo dyan. Kasi nakakatulong yan na mas-spread yung video natin eh. Oo, yung Ilan lang comments. kailangan natin na followers? Para ma-monetize, 500 lang. Ay, konti na lang. Kasi yung watch hours, Na-reach na malapit na yun. Marireach natin yun bago matapos yung linggong to. Sure yun. So, ang problem natin is yung number of subscribers. Subscribe naman kayo, guys. So, ngayon lang kami kikita, guys, Oo nga. sa 6 na taon. ng pagpa-podcast. Yes. Ito na yung chance namin. I-give nyo na sa amin yan. Ibigay nyo na. Pero, pwede nyo rin kaming masupport by using our promo codes. Yes! Diba? So, it's Agoda TPT for Agoda Hotels, AATPT for Agoda Activities. Then, The Poor Traveler Cloak for Cloak. Or, isearch nyo kami sa Cloak. Isearch nyo yung The Poor Traveler, tapos makita nyo dun yung shop namin. Tapos lahat ng mga recommendations namin na attractions, hotels, yung mga na-try namin nandun. Tapos yung mga discounts din, makikita nyo na din doon. Yes! And meron din tayong promo codes for cruises. It's The Poor Traveler for Star Cruises, dapat all caps. Worth it sa Royal Caribbean Cruises via cruising.com.ph. Worth it din sa travel insurance. PGA Sompo. Travel Joy, and The Poor Traveler for Aeralo, eSIM. Makikita nyo lahat sa screen kung nasa YouTube kayo. Kaya punta kayo sa YouTube. Si-screenshot nyo na lang. Screenshot, tapos subscribe na kayo Road to 500 starts now! Yeah. We're nearly halfway there. Okay, game. Magbabasa na tayo ng mga ambag ng ating community sa Reddit and support group. Sinong una? Unang alay. Unang alay natin si Eeyore. Si Eeyore pa naman yung favorite ko sa Winnie the Pooh. So sabi ni Eeyore, sabi ni Eeyore. Padre Sabi. Sabi ni Eeyore,
My last trip more than a month ago, which was my first trip in 5 years. Oh, parang feeling mo first timer ka na Oo. ulit niya. Oh, di ba? Like a virgin. Ganun siya. So sabi niya, pagkabigay ng passport, it went like this. Ay, wait, roleplay tayo. Oh, roleplay, Ako roleplay. yung immigration officer. Go, go, go. Okay. First time, government employee. So, nasa Spotify, umiiling si Ses vigorously. Yes. Para siyang nasa cream silk na commercial. Ay, ito na, magsasalita ka na, oh my God. yan. Kailan balik? 21. Arrival na yon. Nods? Yes. Tingin sa camera. Okay na? Okay na. Oh, ang bilis pag ganun. Ganun lang. Alam mo, ang point ni Eeyore kung bakit niya ganyan sinulat yan. Kasi ang last line niya is, I basically just said 21. 21. Oo nga. And she let me through. So, yun yung point na story niya. Pag 22, No, baka maraming... pwedeng hindi ka Oo, pinalusot. pinalusot. 3 syllables lang, no? Oo. Pasok siya. 21. Pero may tono. Oo. 21. May gano'n. May performance pala si Eeyore. Oh, yun. Guys, no, ang galing. Kumbaga kung script, visual siya. Oo. Visual. Visual. And 'di ba, sabi nga nung friend natin si Kevin na dating immigration officer, sabi niya meron lang silang 45 seconds para ma-process ang bawat isang traveler ideally. So kapag nafi-feel nila na Needs more mukhang questions. magtatagal ako dito, dun ka nila maiisipan na ipadala sa secondary inspection. Yes. So, kapag medyo complicated yung case mo, meron silang konting duda na kailangan i-explore, dun ka mas sa secondary. Correct. Pero ideally, 45 seconds lang. Kasi nga naman, guys, diba sa immigration, ang eksena isang haba ng pila. Oo. Tapos, all of you na nasa pila, obviously, you have flights to catch. Diba? So, kailangan mabilis ang Tama. process. Yan. Okay, so yung next natin, mukhang maro-roleplay nyo rin dalawa to ah. Okay. Okay, from Aunt D888. Mine was Thailand, pero may connecting flight sa Singapore. While hindi na ako tinanong ng kung ano-ano, since inabot ko na agad yung university ID ko, Student. Yun yung madali Oo nga. pag student eh. Oo, kasi eh. student ID lang. Tapos enrolled ka. Diba? Oo. May nakalagay na semester eh. Oo. malalaman eh. Mm-hmm. Yung boyfriend ko, nagtagal kasi ang daming tanong sa kanya. Okay. Ako yung, Ikaw officer. immigration officer. Kasi boyfriend eh. So, kailangan boy bosses. Ako yung immigration. Kunyari, babae ako. Sino kasama mo? Ganun ka mag-iim. Maldita agad eh, no? Oh, in character eh. Okay. Sino kasama mo? Girlfriend ko po. Anong source of Di ba income? bakla ka? Anong girlfriend yung pinagsabi mo? Roleplay nga. Roleplay ka, Sorry. basag naman agad eh. Ulit. From the top. From the top. Yan. Sino kasama mo? Girlfriend ko po. Anong source of income? Business. Hiningan pa siya ng pic yung business at page sa Facebook. May narrator. Kaya tayo tatlo. Ito. Fit na fit sa atin. Ang funny part, Bakit may connecting flight ang binook nyo? ang sinagot. Kasi gusto pong ipakita sa akin ng girlfriend ko ang pinakamagandang airport sa buong mundo. Yung tawa ng I.O. at ng katabi niyan, narinig ko pa while waiting for him. Ang ganda kasi ng sagot. Dapat pala, Miss Q&A pala yung immigration interview. Naaliw yung I.O. Oo. Good ending naman pala to. Funny yung boyfriend. Witty! Witty. Pwedeng isali sa Nakuha ang sa kiliti ni contest. I.O. Oo nga. Naalala ko rin, may one time na sobrang jolly nung immigration officer na natapat sa akin. Tapos, kasi tinanong ako kung sinong kasama ko sa trip. Sabi ko, ay ako lang po mag-isa. Solo backpacking ko yata yun. Tapos sabi niya, walang girlfriend? Ganun. Tapos sabi ko,
wala, pero may boyfriend. Ah! Sabi niya, ay, nasan siya? Ah. Ganun. Sabi ko, ay, may trabaho siya eh. Si Vince Ganun, yun, oo. So, yun. So, yung minsan may ganun naman, Oo. na fun lang. Meron yung last natin na Shanghai tayo, Vince. Kasi 'di ba parang mas nauna ako sa airport noon kaysa sa'yo. Sabi ko, sige, mag-immigration na ako. Tapos chill lang yung immigration officer na natapat sa akin. Tapos sabi niya, sinong kasama mo? Friend ko po. Kami pong dalawa yung lilipad magkasama. Kaso nga, wala pa nga po siya hanggang ngayon. Basta parang ganun ko lang sinabi. Nasa na siya? Baka malate siya. Ay, kung hindi po maaga pa naman po, nagmaaga lang po ako. Okay, sige, sana dumating na siya. Ganon. Ganun yung parang conversation talaga siya. Kasi syempre, nagdadrama-drama tayo na. Ganon. Pero, minsan matatapat ka naman sa conversant. Oo. Siguro din kasi maaga pa nung time na yun. Oo. At saka minsan hindi pa depende talaga stress. siya sa mood talaga. Oo. I mean, tao lang sila eh. I Yes. mean, mali na dinadala mo kung ano yung nararamdaman mo sa trabaho. Pero matatapat ka talaga minsan sa, di ba, natataon sa mood nung immigration officer. Totoo yun. Tsaka depende kung yung sinundan mo. Kung na-imbiarns. Imbiarns nga rin. Oo. Not to justify it. I mean, we're not saying it's right. Correct. Pero sinasabi natin na yun yung reality. Oo. Isa pa, sabi ni Fun Cranberry 7107, first international trip ko ay sa Thailand. Kasama ko, asawa ko. Magbabakasyon lang kami. 3 lang ang tinanong sa amin. Ang unang tanong, Magkaano-ano kayo? updated na ang passport ko, kaya pareho na kami ng apelyido ng asawa ko. Cool. Ang ikalawang tanong, May government employee ba sa inyo? government employee ang asawa ko, kaya pinakita niya yung travel authority niya. Important yan. Yeah. Kapag government employee kayo, You get the travel authority. Yes. It's a document, diba? kung kasama dyan, public school teachers, diba? At saka nagtatrabaho ka sa munisipyo, nagtatrabaho ka Barangay. sa barangay, kailangan. Oo. Tanong sa akin, Kayo ba? Government employee rin? I am not. Yun. Tapos na. Wala nang follow-up question. O, diba? Oo. Meron na kaming naranasan, hindi kami mismo, pero yung kasunod, sinusundan namin sa pila, government employee siya, tapos wala siyang travel authority. Pero hindi to sa airport, sa cruise. Siguro akala niya, hindi kailangan dahil cruise siya. Pero guys, pag yung cruise nanggagaling from Manila, tapos papunta na ibang bansa, international pa rin International yun. pa rin yun. Kailangan pa rin. Dadaan pa rin sa IO. Lalo na ngayon kasi 'di ba, merong Manila sailings. The past year, nagpo-promote tayo nung 'di ba, nag-try tayo nung Costa Sirena, tapos ngayon yung Adora Cruises. Ang dami pa rin nag-aakala na porke sa Manila galing, hindi mo kailangan ng passport, hindi na dadaan ng IO. Kailangan pa rin, dadaan pa rin sa IO kasi international trip siya. Yes. Hindi lang siya eroplano, pero international pa rin siya kasi sa Japan yung punta. So, tandaan natin yan. So, anyway, yung kasunod ko, yung sinusundan ko, government employee siya, wala siyang travel authority, so nagka-problema siya. Ang tagal niya, ang tagal. Sobrang, kaming kasunod sa pila, so sobrang tagal namin nakatayo. Tapos eventually, nag-decide na sila na, okay, kumbaga, parang secondary inspection type, pinadala na siya dun sa corner, tapos iba na yung nag-asikaso. Para So, ganun. mag-move na yung line. Oo, kasi ang haba na. Kasi yung pag sa cruise, di ba, itong time na to yung immigration on board eh. Yes. Wala sa labas. Nasa So, loob ng ship. yung pila mula dun sa loob ng barko hanggang sa labas. Ganun. Next entry mula kay Spilled Stardust. First international trip ko is Macau in 2019. First time ko ring sasakay ng plane. So, doble ang kaba. Pero, 2 lang ang tinanong sa akin. Kung ano ang work ko at kung saan daw kami magsistay. Sa Hong Kong yung hotel namin noon kasi ang balak namin, didiretso kami ng Hong Kong via bus. Okay? Doon lang nag-revolve yung convo namin ng IO kasi nakuha ko yata yung interest niya. Haha. Ayun. So, easy conversation din sa kanya. Pero ito rin, madalas din nating nakukuha to ng question. Sa comment section, sa DM, sa email. Kunyari, di ba, most ng pumupunta ng Macau, pumupunta rin ng Hong Kong. Tapos yung nag-visit sa Hong Kong, nagde-day trip din sa Macau. Or, di ba, or ang entry point mo Macau, pero yung hotel mo nasa Hong Kong. Kasi magde-day trip ka muna. Or kasi ang nakuha mong murang fare sa aeroplano ay sa Macau.
Pero Ganun Hong Kong naman- talaga yung gusto mong puntahan. Ganun naman tayo nagdidesisyon di ba? Oo, Saan sa yung mura? Oo. So, pwede naman as long as, di ba, ang tanong kasi is, pwede po ba na sa Hong Kong talaga yung hotel ko, pero sa Macau po ako papasok? I mean, Macau yung flight. Pwede. Yun tayo, nagawa na natin yun a couple of times. Yun. So, pwede naman yun. Pero, kapag ganyan lang, mag-prepare na lang din kayo. Although, hindi namin naranasan na hiningan kami. Kasi feeling ko sanay na rin sila na may mga travelers na sa Macau Entry sa maglaland. Macau. Oo. Oo. Tapos exit sa Hong Kong or vice versa. Or ang hotel nila nasa Hong Kong pero nag-day trip lang sa Macau pero sa Macau pumasok. Ganon. Feeling ko sanay na rin sila. So hindi pa namin naranasan hingan ng documents pero magpe-prepare pa rin kami ng ganon. May make sure ko pa rin na meron akong booking ng Hong Kong hotel kung nandun talaga yung hotel ko. Kahit sa Macau ako papasok. Ito naman from Grey Corn. Taiwan with Mama. The IO asked if kasama ko. Tapos tinuton niya yung mommy niya. And he told me to step aside, then proceeded to ask Mama the questions instead of me. Minor siguro siya. Oo. No? Luckily, she was prepared and answered the questions without fail. Hindi siya nauutal. Wow. Way to go. Fairness kay Mommy. They ask if anong gagawin. How many days doon, check the hotel accommodation and the return tickets. So, important pa rin na meron kang hotel accommodation and return ticket kahit na, kunyari, in your past trips, hindi ka hiningan. Kasi you'll never know Kung kailan this ka hiningan. time, tatanungin ka. Lalo na dun sa immigration dun sa ibang bansa. Pero kahit dito sa Pilipinas. Kami ni Vince, lagi kaming meron pa rin. May copy pa rin. Minimake sure pa rin namin na may hotel booking kahit na pang 100 trip na namin, alam mo yun. Parang hindi pa rin hindi mo pa rin masabi kung kailan may sapak yung Kahit ano matatapat lang, sa'yo. Oo. kahit sa phone lang, hindi na kailangan ng Oo, printed. hindi na nga As yung long printout as naka-organize sa phone mo sa files, or screenshot nga lang, ilagay mo sa folder ng Yeah, sa pictures. photos. Okay na yun. Oo. Tayo minsan nahihingan pa rin tayo eh. Oh. Much less dito sa Pilipinas. Pero kunyari, yung isang Thailand trip namin recently, hiningan pa rin ako ng hotel booking kahit na pang 10 Bangkok ko na yun. Alam mo yun? Parang nag-a-ask pa rin sila. So, depende pa rin. Yun yung siguro guidance natin parate. It's always better na prepared ka tapos hindi mo kinailangan kaysa hindi ka prepared tapos bigla kang hiningan. Kasi naalala ko kapag fini-feature natin, kasi di ba sa Bangkok, sa Thailand in general, meron silang requirement na 20,000 baht Yeah. na funds. Hindi siya kailangan in baht, pwedeng equivalent. Hindi ko alam kung kailangan cash, pero meron kami cash. Kasi meron kayong maririnig na from other travelers na sabihin nila, hindi totoo yan, hindi kami hiningan eh. Hindi porke hindi sila hiningan, Kayo. hindi ka rin hihingan. Kung requirement siya. 'Di ba? Pwedeng ang sinasabi, naalala ko sa iyo ibang comments, kaya sila hiningan kasi nag-visa run lang sila or 'di ba parang ganon or magsistay kasi sila for 6 months or something. Pero at the end of the day, it's a requirement. Regardless kung 6 months ka magsistay or 3 days ka lang magsistay. Requirement siya. Hindi porket hindi kayo tinanong, hindi na siya applicable or hindi na siya requirement. Kasi merong May natatapatan. timingan. Oo. Kunyari, nung finiture natin yon, merong nag-comment sa atin na hiningan sila. Na hindi naman sila 6 months magsistay, di ba? Pero hiningan sila. So, meron. And minsan, lalo na kapag halimbawa, magagaling ka from another country. Kunyari ito, yung isang nag-comment sa atin. Pinoy siya, magagaling siya from Macau. Lilipad siya pa Bangkok. So, most check-in agent, hindi pa to immigration check-in agent nung airline, hindi sila familiar sa rules, di ba? Sa requirements Yes. ng mga Pinoy papunta sa ibang bansa. So, anong gagawin nila? Isa-search nila dun sa database nila. Kung nakalista dun na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng fund na 10,000 or 20,000 baht, ihahanapin nila sa inyo yun. Kasi they have to play by the book, basically. They are bound by what's in black and white. Oo, black and white lang talaga siya. Basta ang guidance lang natin, if it's policy, then follow. Kung hindi kailanganin, edi maganda. Pero kung kailanganin, at least Ready ka. prepared ka. Oo.
Sabi naman ni Vigilante-ish, entry Bangkok, exit Vietnam. Ang tinanong lang daw sa kanya ay, Anong trabaho? tapos pinakita daw niya yung COE and ID niya. Yung ID lang daw yung tiningnan or tinanggap. Second question, Sinong kasama mo? solo daw siya. Anong gagawin mo? Pinakita daw niya yung printout ng bus payment niya from Bangkok to Cambodia and then Cambodia to Vietnam. And sabi, Magtutour. Ganda ng boses ng I.O. pang ASMR. Pero may taray! So, di ba, minsan hindi mo alam. Hiningan siya ng, nagpakita siya ng Print out. Di ba sabi nga natin, kahit ano lang, sa cellphone lang. Pero kasi siya may print out. Pinakita niya. Di ba? Ganun talaga. Mabuti na talaga ang ready. Actually, ito rin, madalas din nating nakukuhang tanong yun eh. Parang, kailangan ba round trip? Pwede bang ang entry mo is Bangkok, yung return mo is from Hanoi? Pwede. Pwede yun. Pwede. As long as, pag tinanong ka, Meron kang may mapapakita. mapuprove mo naman siya. Oo. Ito naman from Miss Ray. Ray. Miss Ray. Singapore with my brother. I was asked if I'm employed, for how long, and my purpose of travel. Pinabot niya lang sa akin yung dala kong documents, yung company ID, COE, hotel bookings, and return ticket. So parang yung IO na yung nagbasa. Oo. Siya na yung nag-sift through the printouts. Ako minsan na, hindi sa akin, pero may mga kasabay ko, minsan pag nakikita nila na parang may mga dalang papel na hawak, sinasabihan na lang ng IO na patingin na lang ng dala mo. Parang ganun. Para tapos na. Madali na lang. Siguro nga kasi nga, ang purpose nila dapat mabilis. Oo. Pero, syempre, kung wala kang dala, dun ka tatanungin isa-isa. Ito, Ses, parang ikaw yung magandang magbasa. Talaga? Wait Let me check. Si Joe Chan, Joe Chan, hold on Malaysia, ang kanyang unang word. Malaysia truly Asia. May song break tayo parate. Joe Chan 0106. Malaysia. Na second interview ako kasi first time, solo, tapos babae pa. 2022. Kasagsagan ng offload stories. May guard pa na nananakot sa akin na marami daw ang ino-offload. Uy. Horror Ay, pala to, ganon. horror. Oo nga. Horror ang genre natin ngayon. Okay. Pinakatanong sa akin is about current work ko. Nag-show ako ng proof ng work. Chinek din nila ang bank account kung saan pumapasok ang salary ko. Kaso, itong si blank, ayoko nang i-mention yung bank, maintenance nung time na yon. Kaya wala akong mapakita. Ang na-prepare ko lang is yung printed bank statement ko, which is blank bank. Bank number 2. Bank number 2, savings lang siya. Pero hindi daw masyadong pinansin. Kasi ang pinaka-importante para sa kanila, payroll account kasi doon nila makikita yung cash flow. Yung proof na meron siyang employment at may pumapasok kada kinsenas. Almost offload na ako. Until, chinek nung IO yung mga printed docs ko and nakita niya na yung job offer ko sa cruise ship. Chinek niya email ko para ma-verify yon at nakalusot. Sabi, balik daw ako or else magkaka-problem ako sa pag-alis pa barko. So, medyo complex nga kasi yung yung situation niya. Pag kasi ikaw ay seafarer or OFW, for your protection, talagang meron kang mga documents from OWA, Seaman's Book. Di ba may ganun ka? Eh, pag kunyari nga, alam na yun yung profession mo, tapos nagbakasyon ka lang, bakasyon lang to, diba, dun tumataas yung chance na may question sa'yo. Oo, kasi baka isipin nila, mag-work ka. Mag-work ka na. Doon, Oo. Pag vacation, dun ka mas mahihirapan. Yes. Pero kasi, kunyari ngayon, kapag OFW or seafarer, pwede ka nang gumamit nung automatic na e-gates yung departure. So, mas wala nang... Pero bagong teknolohiya lang to bago eh. lang yun. Oo. Oo, pero
Mas walang question. Mas wala na. ng question. Pero kung halimbawa, di ba, natanong natin to kay Kevin nung nag-guest siya nung season 1, na parang what if OFW ka and yung trip mo, di ba, holiday talaga siya. I mean, like, bakasyon siya, for leisure siya. Parang, sabi naman niya, as long as mapapatunayan mo naman, clear naman sa, di ba, may booking ka, di ba, mapapatunayan mo na babalik ka, may return ticket ka, okay naman yun. Pero, siguro, natural sa kanila na magtatanong. Kasi, Iba marami ang- talagang gumagawa na Yes. sasabihin nila na magtuturista tapos hindi na babalik. Kasi sabi nga natin kanina, 'di ba, Yosh, Vince, bound sila by the rules eh. Kapag OFW ka or seafarer ka, inaalis ka, ito yung set of documents na kailangan mo i-present. Eh pag you present yourself as OFW and seafarer, tapos vacation, let me check it against, 'di ba? Kung vacation ba talaga or ito na, magre-report I-verify ka na lang. for work. Oo. I-verify lang. Naalala ko dati, naging super laking issue nito, like national issue, nung nag-release yung Bureau of Immigration ng set of rules. Parang, Ano lang ba talaga oo, ang parang, kailangan? basically, yung nilabas nila was yung guidelines for departure formalities. Tapos parang nagkaroon ng mga criticism about it na parang bakit kailangan yung hingin to. Di ba parang halimbawa, kung you're traveling with a foreigner, kailangan mo ng ganito. If it's your first time, tas you're visiting a destination or a country na hindi masyadong puntahin ng mga turista, pero sinasabi mo, turista ka, maghihigpit din dito. Di ba? May ganun sa guidelines eh. Tapos meron silang tinatawag na secondary inspection. Sino yung mga most likely sa secondary inspection or secondary interview. Marami nag-criticize doon, pero ako, yung naging stance ko noon was, actually, okay na ni-release nila yon. Kasi in the first place, in place na yun eh. It's not new. It's not new. Ang difference lang is ni-release nila, like in-announce nila, pin-PR nila. Pero I'd rather na alam ko kung ano yung hihingin nyo sa akin kaysa manghuhula ako. 'Di ba? Ngayon, it's a different story kung dapat ba na ganyan kayo kahigpit. I mean, like, is it fair na ito yung mga listahan ng documents na hihingin nyo? It doesn't mean na I agree. Pero it's better na i-communicate nyo. 'Di ba? Maigi na yung alam ng mga travelers para mapaghandaan nila. Hindi yung parang on the spot, bigla silang manghihingi ng something or hindi mo alam kung ano ba yung hihingin sa'yo. Ganun. Pero totoo na nangyayari na nag-a-ask sila na tingnan yung bank account. Yung app, banking app. Yes. Kasi yung teammate natin, si Mariah, yung editor ng episode na to, hiningan siya nung pa-Indonesia siya. Na makita yung... Pina-open yung app. Oo. No, so sabi ko, nangyayari pala yun, number 1. And number 2, legal ba yun? Oo. Pwede ba yun? Para rin siyang, kumbaga, nagpakita ka ng bank cert. Para kang in a way, para kang nagpakita ng bank cert. At saka siguro, inask lang naman siya, kung ayaw mong ipakita, pwede mong hindi ipakita. Pwedeng, Pero, hindi ka na makakalipad. So, choice mo pakita na yun. lang. So yun, itong immigration offloading stories, offloading issue in general, very complicated siya, no? Kasi at the same time, sa dami rin ng mga hindi na umuuwi at nagtatrabaho na hindi naka-declare, kung walang gatekeepers dito sa atin, madadamay din lahat. Maghihigpit sila. Biglang Maghihigpit magbibisa sila. yung mga walang For visa. all Filipinos. For all Filipinos. Oo. Kasi walang check dito sa atin pa lang. Parang ganon. So, pero at the same time, feeling ko rin naman, may, di ba, parang minsan it goes out of control din yung pag-check sa atin. Minsan sobrang higpit naman. So, it's very complicated for me. Oo, complicated talaga siya. Kaya nga, I feel like, kasi even we don't have the firm answers, Yoshe, di ba, Vince? Parang, a lot of our comments so far has been, ayan o, ito yung situation na it happened to her, it doesn't happen to us. So, a lot of it depends. Parang diba? case by case Case by talaga. case basis siya. So, videos like this help. Diba? We're not telling you na ito yung mga dapat yung gawin. We're just presenting different scenarios oo. na experiences namin at ng ibang tao. So you could make your own decisions. Para aware kayo na this could happen. Ayan. Yes, so mag-move on na tayo bago masyadong kumomplika pa lalo.
Parang malulungkot na rin ako Kaya dito nga sa eh. episode na to. Oo na, drama-drama pa tayo Oo. Okay, from Fried Chimken Please. Singapore. Solo travel back in 2015. Madaming tinanong sa akin noon kasi wala akong hotel. Makikita na lang ako sa friend ko. Yes, kaya mas maganda na may hotel and gamitin nyo yung promo code na Agoda TPT. Maisingit, ano? Hindi, on a serious note, mas madali talaga kapag meron kayong hotel booking Yes. kaysa kapag makikitira kayo sa friend. Kasi kapag makikitira pa kayo sa kamag-anak or sa friend, kailangan nyo pang improve yung Yes. relationship ninyo, hahalongkatin pa yun pag natapat kayo sa IO na mabusisi, alam nyo yun. Pag hotel booking lang. Correct. Oh. Oo, papakita nyo lang. Pero, Yosh, masingit ko lang there was a time na nakitira tayo sa friends sa Singapore. Yes. Oh, and Oo. early days, no money days yun. Talagang, it was our way kasi of affording the trip eh. Oo. Wala So, namang masama. That was our reality eh. Walang masama kung makikitira kayo, pero prepare lang. 'Di ba? Kasi for sure tatanungin kayo kung sino to. Lalo, oo. And guys, pag Pinoy yun, may tanong na ha, pero kapag foreigner pa yung pagsastihan nyo, ibang monster pa yun. Like, 'di ba? Mas marami pang tanong yun. Mas complicated pa talaga. Oo. For ganong klaseng scenario, pakinggan nyo na lang yung previous episodes Yes. natin. Kasi itong episode na to is about questions lang na usually natatanong eh. Pero meron tayong mas hinimay natin yon and meron tayong guest na immigration officer dati. Nung time na yon. Oo, nung time na yon immigration officer siya. So mas Oo. pakinggan nyo yon. Hanapin nyo yun, season 1 yun yata. Yun, basta ang title niya is Offloading 101. So hanapin nyo dito sa Spotify yon, mahanap nyo siya. And sa YouTube, meron din tayong episode about it na kumuha tayo ng sound bites from that Spotify episode. Kung sa YouTube kayo nanonood, ililink na lang namin dito sa video. And ito yung itsura ng thumbnail. Yes. Nasa screen. So, ayan, tuloy natin. Napansin ko lang that time, paikot-ikot lang ang tanong sa akin. Sinasagot ko lang naman. Isa sa mga tinanong ay kung saan ako graduate at anong course. Nakalagpas naman ako ng IO. Pero before ako mag-proceed sa X-ray or security check, may humabol ulit sa akin para magtanong kung saan ako graduate at anong course. Sinagot ko lang ulit. Nag-ano siya, yung IO, Oo. nagdalawang isip. Oo. True. Dapat ko bang pinalusot to? Nga. Pakihabol, sabi. Pakihabol. Oo. Kasi Wait. Yeah! Yes! At saka, guys, isa sa mga natutunan natin sa episode natin kasama yung immigration officer na friend natin ay na kapag may nakakalusot pala na hindi bumalik, merong implication sa kanila. Sa performance nila. So, kaya sila mahigpit. So, anyway, Yan. going back. Narealize kong madami pala akong red flag that time as a female solo traveler in her early 20s. Tapos first time pa niya. Pero siguro nga, as long as you can answer confidently and consistently, hindi ka nila pagdududahan most of the time. Kalusot siya eh. Oo. Yun yung madalas na sinasabi natin. 'Di ba? Sa lahat ng immigration-related videos natin and episodes, sinasabi natin, answer truthfully, consistently, and confidently. Pero sa tatlong yan, ang pinaka-important is truthfully. Kasi madaling maging consistent and confident if you're telling the truth. Yun. Kasi kahit anong baliktad nila sa question, yung truth, yun pa rin yung truth. Hindi Diba? ka magkakamali. Oo. Kasi sanay silang manghuli, di ba? Parang, Yun yung job nila. oo, trained sila for it. Oo. Pero kung nagsasabi ka ng totoo, consistent ka. Yun. So, very important yun. Kaya minsan, sa amin as travel content creators, ang dami nating nakukuhang questions. Hindi namin pwedeng i-encourage na magsinungaling kayo kahit na yun yung easiest answer. True. Yun. Kunyari, sabihin na parang, imimit ko po kasi yung boyfriend ko na foreigner. Sasabihin ko po ba na foreigner yung boyfriend ko? 'Di ba? Parang, if you think about it, actually, kung hindi mo sabihin, mas madali yung buhay mo. Correct. Pero hindi namin pwedeng sabihin sa'yo na wag mong sabihin yan. Kasi kapag ka binutingting yan, kinalikot yan, yung information na yan ng immigration officer,
baka yun pa yung ikapahamak mo kapag nagsinungaling ka about it. So, mas maganda, lalo na kung complicated yung case nyo, is just prepare for it. Kesa magsinungaling kayo and gumawa kayo ng gagawa kayo ng fake itinerary, gagawa kayo ng fake hotel booking, or kukuha lang kayo ng free cancellation na, di ba, yung mga ganon. Mas maganda na magsabi na lang kayo ng totoo and just prepare the documents na kailangan mong i-prepare and baka hanapin sa'yo. Yes. As a traveler din, responsibility natin yun na to prepare talaga. As in, nakapag-prepare ka ng itinerary, nakapag-book ka ng tickets, di ba? Parang do some research na din kung ano pa yung mga kailangan. Madali lang i-comply. Oo, i-provide nyo na lang. yun. I-prepare mo na lang. Oo. Isa pang sobrang tricky question na nare-receive natin is wala po akong trabaho. Ano pong gagawin ko? May konting input ako dyan. Kasi yung kapatid ko, during her early days, kapag kunyari magta-transition siya from one company to another, usually nagve-vacation siya in between. So kunyari, magre-resign na siya malinis from company A, yung start ng trabaho niya sa company B, parang after 1 month pa or 2 months pa. Tapos, since free siya nung period na yon, dun siya nagbubook ng something. Pangmalakasang travel. Oo, international. Twice niya ginawa yun in her career. Tapos, napapag-usapan nga namin yon na parang, naku, baka mag-doubt. Kasi nung time na yun, 20s eh. Wala pang 30s yung kapatid ko. Baka nga mag-doubt kasi baka humanap ng trabaho elsewhere kasi yun naman lagi yung pinoprotect, 'di ba, ng immigration officers, yung Pilipino, walang tamang papeles, magtatrabaho sa ibang bansa. Southeast Asia ang travel ng kapatid ko noong time na yon. So talagang 'di ba, walang visa, etc. Pero so far, sa 2 trips niya na ginawa niya yon, sinabi niya lang talaga, nag-resign po ako. Tapos meron na po akong bagong trabaho pero hindi pa po nagsa-start. Oo. So, talaga, nung flight, wala po akong current job. Hindi po ako employed ngayon. Pero po, meron po akong trabaho na naghihintay. Ganun. At saka halimbawa na kung meron ka ng job offer or meron ka na talagang babalikan na trabaho na, 'di ba? Madali namang i-prove yun eh. May contract. May job contract, offer eh. may job offer. Kanina, yung binasa natin, 'di ba? Parang offload na sana siya eh, pero nakita sa email niya, sa isa sa mga documents niya na meron siyang parang paparating na trabaho. So walang reason sa kanya na magstay sa ibang bansa kasi may trabaho siyang babalikan dito. Hindi pa lang nagsa-start. Oo. So, yun. Yung mga ganon, ang mahirap lang is kapag kunwari wala pa talaga, pero talagang legit na parang magta-travel naman talaga siya. Hirap na hirap kaming sagutin. Kasi syempre hindi namin alam din. Kasi I think red flag talaga siya eh. Kapag wala kang trabaho. Tapos, Pwede kasi minsan yung mga walang trabaho, what if sponsoran ng nanay, ng parents, na pinagbakasyon muna, may capability naman talaga. Oo. so, kailangan lang i-prepare Correct. talaga. Oo. Although hindi rin guarantee kasi na Oo. kompleto yung documents mo. Oh, Tapos, you just have to say it. Tapos, you let the gods pass their judgment, di ba? Oo. But fight for it. Kumbaga parang present your case. lalo na kung clean naman talaga yung intentions ninyo, like hindi naman talaga yung mag-overstay, pakita nyo, ganito, kapag halimbawa na tourist talaga kayo, walang masama kung, di ba, halimbawa ganito, yung case mo medyo tricky. Wala kang trabaho ngayon, pero may pera ka naman. Pero, magta-travel ka as tourist naman talaga, hindi ka naman talaga maghahanap ng trabaho, di ba? Walang masama kung mag-over-prepare kayo. There's no such thing as being over-prepared, di ba? So, kung alam nyo na medyo tricky yung situation ninyo, gumawa na kayo ng itinerary. Yun, kung totoo naman yung itinerary yun, mag-book kayo ng hotel, di ba? Huwag nyo nang isipin na, halimbawa kung wala kayong job ngayon, tapos makikitira pa kayo sa friend abroad, parang mas dinagdagan nyo pa yung complication. Mag-book na lang kayo ng hotel. 'Di ba? Tapos i-book nyo na yung mga tours ninyo para talagang malinaw na ito talaga yung mga gagawin ko. Ngayon, kung ma-offload ka pa rin because of it, hindi mo na siya kasalanan kasi ginawa mo lahat. Correct. Pero at the same time, mas madaling mo convince yung immigration officer na ito nga, ito pa, binuko na to.
ano pa bang kailangan nyo? Di ba? Ito yung kwento. Ito yung story. Oo. Tsaka mas Buo. madali mong madadala sa discipline committee ng immigration kung ito na nga, oh. Oo. Di ba ginawa ko na lahat, hindi nyo pa rin ako pinalipad, ano pang gusto nyo? Di ba? Mas ano yun, kung mapagtipan kayo or mapunta kayo sa second interview, yung kaso ninyo, parang malakas ang laban. Yes. So, kung kumpleto, di ba? Mas mataas talaga yung chance, hindi naman 100%, na makakaalis ka talaga. Minsan, merong mga posts sa The Poor Traveler Support Group at saka minsan nagdi-DM sa atin email na parang, ito po yung mga documents na na-prepare ko na, ano pong kailangan ko pang gawin. Tapos minsan, Parang officer. sinasabi ko na lang na parang, I think nagawa mo na lahat. So, it's up to them na lang kung anong mangyayari. Pero, kung hindi ka pa rin makalipad after ng lahat ng preparation na to, hindi mo na to kasalanan. Parang visa application din yung pakiramdam di ba? O ano yung requirements? 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Pinrint mo, pinrepare mo, tapos na-reject ka, Sila na yun. Oo. Di ba? Oo. Oh. Pero again, we're not saying na we agree Yeah. sa ganitong system. Oo. Sinasabi lang natin na ito yung reality. And syempre, ang kinakaharap naman natin kapag nagta-travel tayo is reality. Hindi yung ideal world, kundi kung ano yung in place right here, right now. Sinasabi natin na ganito yung Oo. dapat gawin. Parang gano'n. Tsaka hindi naman tayo nag-invalidate ng mga experiences na parang Yung mahirap. na dumaan naman sila sa tama yung ginawa nila pero parang in-offload pa rin sila. Parang may ganun talaga. Na parang sa current system talaga natin. Kasi prone to abuse din kasi Oo. talaga. May mga parts na, di ba, na ma-abuse. Yes. Anyway, Anyway. let's go to Nepal. Yeah. Yes, let's go. So sabi ni Nicole Rich, Nepal, November 2025, solo traveler. Ang daming tanong, cry emoji. Pero thankfully, naging okay din. Note, I have my complete documents printed and placed in a clear book and soft copy. O yan, di ba? Yan na. Pin-repair niya lahat. Oo. Ito daw yung mga tanong sa kanya. Ang dami ha. 18 questions. Gabi. I think pag divide na natin to. Sige. Okay. Nakakatawa yung number 1. Number 1, what's the temperature of Nepal? What's the currency? What's the exchange rate? I think pag-usapan natin yung tatlong yan. Ano sa tingin niyo yung purpose? At bakit tinatanong yung temperature, currency, and exchange rate? Kung if you prepared. Tsaka kung ano talaga, kung alam mo yung pupuntahan mo, dapat alam mo yung currency. Oo. Ako Alam rin mo yung eh. palitan. Feeling ko, Dapat ready ka. if it's really for tourism, you would know these things. Correct. Pero pagka halimbawa na you're being Not being truthful. Kunyari, yung Nepal is gagawin mo lang siya, hindi ko alam kung bakit mo siya gagawin. Kasi parang ang weird ng Nepal as a layover. Pero halimbawa, di ba? Oo. Parang ganun. Or halimbawa, may iba lang na nag-book sa'yo, may nagmamaniobra sa'yo. Tinatry ka yung traffic. Parang hindi mo siya i-care eh. Hindi mo siya alam. Hindi mo siya malalaman. Number 4, are you sure you're alone? Number 5, do you have family or friends over there? Number 6, who made your itinerary? Do you usually travel alone? Number 8, do you hike here in the Philippines? Diba? Legit yung tanong eh. Oo. Kung mag-hike ka dun, dito ba? Nag-hike Oo. ka? Abay, may bundok din naman dito, iha. Kung ano ba, mag-Everest ka ba talaga doon? Oo. Or pupunta ka sa base camp? Diba? And 9, what mountains have you hiked recently in the country? When did you hike these mountains? Can you show us pictures? Naku, may visual proof. Oo, ito po ako. Parang gano'n. Kaya mo ba talaga, iha? Parang ganyan. Number 12, what's the work of your parents? Are you the only child? Ilang taon na kaya siya? Kasi sabi niya early 20s eh. Teka ha. Sinabi ba niya early Teka, 20s? wait. Or nag-invent ako. Wala, no? Saan ko nakuha yun? Baka ibang case. tao. Oo. Pero para itanong kung may trabaho yung parents, so baka Most likely, young, at the very least 20s. oo. In-intuition ko lang. Intuit. Where are your savings coming from? Meron pa nga eh. Are you the only child? Ay, ito. And yung next question, yung number 15. Can you show your PRC ID?
Baka So, kasi ano siya? sinabi niya yung profession niya. It's either she's a nurse, a teacher, accountant, di ba? Can you show your tour booking receipts? Can I see your COVID vax card? So ito, COVID time. Hindi, 2025! Medyo na-weird nga ako dito Oo nga Kasi eh. November 2025, pero hiningi pa rin yung COVID. Kayo ba? Nasa inyo pa ba yung COVID vax cards Yes, nyo? dala ko lagi. Okay. Pero, tagal na niyang hindi hiningi. Oo, Like, hindi hinihingi. 2022 yata yung last. And number 18. Finally! Show us your bank statement. Yun yung finale. Grabe. Ang Dami, dami. Pero yun nga sabi naman niya, ang ending, nakalusot siya. Nakalusot pa rin. So, prepared siya. Yes. Prepared siya for it. Although, grabe no, ang daming questions. Pero feeling ko, ano talaga siya? Feeling ko ito aakyat ng base camp or ng Mount Everest. Kaya siya tinatanong ng ganon. So, yes, possible na matapat ka sa officer na ang dami talagang tanong. Yeah. Kahit tayo, nakaranas tayo niyan to think na lagi nga kami nagta-travel. Ito recent lang, like 2 months ago, talagang inisa-isa niya yung, hindi ko alam, down ba yung system nyo at hinihintay nyo mag-boot yung, hindi ko alam kung anong, may hinihintay ka ba? Ang dami mong tanong, like, tinanong niya, anong ginawa ko sa New Zealand? Kasi nakita niya yung New Zealand stamp sa passport ko. Nakita niya yung Zimbabwe visa, anong ginawa ko sa Zimbabwe? Nakita niya yung South Africa visa, anong ginawa ko sa South Africa? Halos isa-isahin niya yung... Lahat ng mga recent trips mo. Isipin mo nga, di ba nagsasabi minsan na parang, kapag marami kang tatak, mas konti na. Minsan, Mas dumadami pa pala. Oo. Kasi, So, natatapat kasi minsan ganun. meron din ako nai-imagine parang ano kaya yung, how does the mind of an immigration officer work? Kasi kunyari, katulad ninyo, mga frequent travelers kayo, ang kakapal na ng passport nyo, di ba? Like, sobrang dami ng mga stickers ng visa, it's arrival stickers, stamps. Parang kung kunyari, immigration officer ako, tapos medyo creative yung mind ko, what if Vince is actually a spy? Is Diba? he a smuggler? Diba? Pwede rin kasi. Possible din di ba? Kakanood ng Netflix yan Oh, Kaka-Netflix mo yan Or yung mga AI na mga drama. Oo. Hera Horvejkul. Yan. Ito ang final entry natin. Kota Kinabalu. Kasi there was a time na uso talaga ang kota. So sabi niya, I'm with a friend. We're both in our early 20s. Ito pala. Ito. Kaya nalito ako. We're both in our early 20s and regular na sa work. Pero different companies. Siya ang nag-book lahat, plus itinerary, so siya ang nauna sa pila, yung friend. Either she forgot her employee ID or walang na-issue sa kanya. So, tinawag ako ng IO, since magkasama kami, to confirm. Okay? Number 1, magkaano-ano kayo? College friends. Number 2, school and course? Confi. Ayan. Ano ang work mo? Data analyst. May COE ka ba o company ID? Okay. Saan ang punta at kailan ang balik? Kota Kinabalu, 2 nights. Day off lang namin yon. So, I emphasize na may work pa kami sa Monday. Yun. Number 6, magkano pocket money nyo? 5,000 pesos cash yung money exchange namin each. At least a decade ago pa to. O, may disclaimer siya. Noong time na yon 5,000 pesos each. Okay, ang ending, nagbiro pa si IO na wag daw kaming mag-shopping kasi nalilitan siya sa pocket money namin. So, lumusot din siya. Meron akong konting i-add dito, no? Kasi yung scenario niya was yung friend niya na nagplan ng everything. Oh, siya ang planner. Siya ang nauna sa IO. Kaso, dun siya nadapa sa company ID. Hindi niya nadala. So, to confirm, tinawag siya dun sa counter. Nangyayari din to sa amin ng kapatid ko. Hindi naman yung ganito na merong something. Pero kunyari, tatanungin ako, who are you traveling with? Sister ko po. Nasaan yung sister mo? Ayun po. Ayan. Yung parang talagang sa Rapid Tool po, ganyan. Siya po. Okay. O, saan kayo yung ganon, yung parang So, madalas mangyari to sa amin. Yung pinapa-confirm. Yung sa amin na experience sa family, yung sa Tia Luz, yung sa nanay ni Ella, first international travel niya, pa Singapore kami noon. Magko-cruise kami.
So, nagkataon na sabay, hiwa-hiwalay kami ng IO, pero magkakadikit. Magkakatabi kami. So, kami ng nanay ko, since sanay na naman kami mag-travel together, wala nang masyadong naging tanong. Dahil first time nung tiya ko na yon, ang daming tanong sa kanya. Tapos nung tinanong siya, sinong kasama niya, tinuro niya yung nanay ko. Siya po. Tapos kano-ano mo siya, kapatid. Hindi sila magkamukha. Yes. Oo. Hindi sila magkamukha. So, kapatid mo yan? Sabi. Sabi, kapatid mo yan. Tapos, tiningnan niya yung yung booking. Sa booking, iba yung magkaiba, pareho silang babae, tapos pareho silang married. So, magkaiba sila ng apelido. So, hindi mo mako-confirm just by the name na magkapatid sila. Paano nga ba napatunayan yun na kasi Baka nag-show sila ng parang secret handshake nila. hindi yung passport kasi parehong nakalagay yung middle name. Okay. Oo. Yeah. Oo. Yung middle name, lumabas na pareho ng middle name. Yung isa ko pang gusto i-add dyan, di ba may e-travel na tayo? Mm-mm. There was a time, di ba you fill it once and then you just keep on updating it. So parang minsan, there was a time, di ba nagkaroon ako ng restaurant. So parang yung immigration officer, kamusta na yung restaurant mo? Nagulat ako. Tapos naalala ko, oo nga pala, it's in my e-travel. Sabi ko, actually sir, sinara ko na yan. Ano nang work mo ngayon? Ano pa rin, marketing pa rin, ganun. Ganun lang ako makipag-usap sa officer. Oo, ako rin. Very casual lang Casual ako. lang. Casual lang ako. Ganun lang. Marketing pa rin po, ganun. Sabi, okay. Ano nangyari sa restaurant? Kasi ganito yun. Actually, ganito sa sir eh. Sir, how much time do you have? Gusto mo ipa-second interview mo ako? Kasi, Willing akong event sa'yo. ang dami pa, no? Ang dami nating mga Pero, kwento. parang sobrang thank you dun sa mga nag-contribute. Kasi ang daming mga parang scenario na hindi na, kunyari tayo lang nag-brainstorm, hindi natin may isip eh. Hindi natin, at hindi rin natin ever mararanasan. Kasi iba yung situation. Iba yung profile natin. Example, female traveler in her 20s, hindi namin may experience ni Vinci what it feels. 'Di ba? What it feels like to be a female traveler. 'Di ba? Kaya minsan may nagtatanong sa amin din sa email, sa comments na parang safe ba to for a female solo traveler? Gets. Hirap akong sagutin yun. Kasi syempre iba yung experience ng babae. Oo. Kasi pwede ko sabihin na parang safe siya. Pero what if hindi pala siya safe for women, di ba? Parang safe siya kasi lalaki ako. Parang ganun. So, kailangan kong sagutin na parang I might not be the best person to answer this. I-message mo si Ganito. Usually si Alea kapag solo. Kay Alea ko binibigay kasi yun yung yun yung niche niya talaga solo female travel. Or sasabihin ko na parang ako, I never felt unsafe at any point sa destination na to. Pero, baka iba for you. So, ask other people na mas closer yung profile sa'yo. So, parang ganun. Nakakatuwa magbasa ng ganito kasi yung mga perspective nila, iba. Like, yung kanina yung 18 questions. Na parang, Parang movie, 18 questions. pero kung isipin mo, ibig sabihin, binasa talaga ng IO yung profile or tinignan niya kung saan pupunta si ate. Oo. So talagang may bine-verify talaga siya. So si ate naman ready. Nakapasok siya. Kaya mahirap pag sinungaling eh. Kasi pag nagsinungaling ka, sa 18 questions na yun, may magka-crack dyan. True. Di ba pwede eh. Pwedeng babalik-balik ta rin. Naalala mo kanina may nag-comment na parang yung tanong niya is paikot-ikot lang. Hinabol pa siya. Oo. Kasi they're trying to find cracks dun sa kwento mo. So, mahirap magsinungaling. Mahirap talaga magsinungaling. So, sabihin nyo na lang ang totoo and prepare. Yes. Yun ang lesson natin for tonight. And yun lang din kasi yung pwede nating ma-advise. Magawa. Alam nga naman ang i-advise namin sa inyo na magsinungaling kayo. Be creative! Wrong advice! There are certain, the best that we could do is
to not volunteer certain information kung hindi naman tinatanong. Yes. Kasi baka yun pa ikapahamak mo. Kung Meron- hindi ka tanungin, wag mo sabihin. Di ba meron kasing kasabihan na less talk, Less mistakes. mistake. but be creative! Joke! Joke yung be creative, guys, ha? Joke ka. Ayun na. Let's Okay leave na. it at that. Oo na. Yes. If meron kayong comments or topic suggestions for future episodes, i-post nyo sa TPT support group on Facebook, facebook.com/groups/The Poor Traveler, or sa ating subreddit, reddit.com/r/The Poor Traveler single L. Don't forget to use our promo codes. It's Agoda TPT, all caps, for Agoda Hotels, AATPT, all caps, for Agoda Activities, and the Poor Traveler Cloak for Cloak. Yes. And don't forget to follow us here on Spotify. Just search The Poor Traveler, single L yan, and click nyo lang yung follow button under the follow button under the title. Hindi ko under the sun. Oo nga eh. Pwede Ako nyo- under the sign. Oo nga. Tama naman. Ah, Sign naman. Sign. Alayo ng title sa site. Isa lang yung tumamang letter doon. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Apple Podcasts and Google Podcasts. We publish a new episode every Monday. Oh, really now? Be creative! Vince, sabi natin... Bawal magsinungaling. sabi natin, no lying, di ba? Magsinungaling. May kanta ako dyan, no lying. Wait, and subscribe to this channel nga pala. Yes! Kasi bago lang tong channel natin. If nakikinig kayo sa Spotify, please punta kayo sa YouTube ngayon and subscribe to the Poor Traveler podcast na channel. Kasi we need 500 subscribers. Yeah. Para ma-monetize na yung channel. Yay! Yan. And to help us create more content. Sabi nga natin, di ba? Be creative! Yeah. That's all for now. I'm Vince. I'm Cess. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Be creative!